Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sino pong excited na para magpupuri sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Sa oras na ito tayo po'y tumayo at tayo na po'y magpupuri po sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Mga kapatid, sa oras po na ito, putulin po natin itoon sa ating Panginoon ang pagpupuri na pagkasamba natin sa Kanya. Amen! Dahil sa oras na ito, ibabalik natin ang pasasalamat at pupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa isang linggo na nakalipas, Amen. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon, sasambahin, Lord God. Patuloy po tayong lumapit, mga kapatid. Amen. Patuloy po tayong pasalamat sa ating Panginoon sa isang linggo na nakalipas na ginawa niya sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah.
wala na iba masusunod, kundi ikaw. Isang kami sa'yo, isasamba. Sa'yo ay sasamba. Kundi sa'yo'y malilingkod. Wala na ibang masusunod, kundi ikaw. Ako'y nangingin mo'y tinawag. Ako'y tinawag. Ako'y pinili. Ako'y maglilingkod. Ako'y tinawag. Ako'y tinawag. Ako'y pinili. Ako'y gamitin mo. Ako ay tinawag. Ako ay pinili. Ako ay mamili. Kung naman tinawag mo, Lord. Ako ay tinawag. Ako ay pinili. Ako ay Yes, Lord, Panginoon. Tayo po lahat ay lumuko at manalangin, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na dinako mo kami ulit dito sa iyong bahay, panambahan, o God. Lord, salamat, Panginoon, sa nakaraang po isang linggo na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa nakaraang bagyo, Lord God. Lord, salamat sa patuloy na pag-iingat mo at paggabay mo sa bawat isa ng mga anak mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Narito kami, Panginoon, upang sa
ulit ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord God. Gamitin, Panginoon, sa anak mo na gagamitin mo sa likod ng pulpito, Lord God. Kay Brother Rick, oh God. Lord, ikaw ang siyang manguna sa kanyang buhay, oh God. Bigyan mo siya, Panginoon, ng knowledge and wisdom, oh God. Upang sa ganun, Panginoon, mahiyag niya. Mahiyag niya, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Ganon din, Lord God, sa amin, Lord God, na makikinig, oh God, na Panginoon, maging bukas ang aming puso at tenga upang sa ganoon. Maintindihan namin, Lord God, kung ano man, Panginoon, ang iyong nais. Lord, salamat, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga anak mo pa, Panginoon, na papunta pa lang po dito. Ingatan mo sila, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga Panginoon, ibinabalik at ibibigay, Panginoon, ang pinakamataas na papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po ang ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Dahil sa online na patuloy po natin babalik ang papuri pagtapat sa ating Panginoon. Amen! Dahil wala na ibang sinahin kundi ang ating Diyos Ama. Siya ang ating karapat-dapat na purihin. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Amen. Patuloy po tayo sa pagpalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang pasimula. Ang Diyos na umibig at ligtas. Di kayang masapit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. Ngunit sa pamamagitan ng aking Diyos, o sa kakayahan na nakakita, hindi dahil sa Espiritu makapangyarihan. Dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibigay sa Diyos na lamang. Lahat ng katumayan, ang aking kabiguan. O lakas na ibigay sa Diyos na lamang. Salamat dapat sa pagsamba. Amen. Sa Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masabihin lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. Sa pamamagitan ng aking lakas, o sa kakayahan na nakakita, di dahil sa Espiritu makapangyarihan. Dadakilain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibigay sa Diyos ng nagmamahal. Lahat ng katupayan, ang aming kabiguan. O lakas na ibigay sa Diyos na nagmamahal. Kaya karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Karapat-dapat na purihin, Panginoon. Karapat-dapat ang sambahin, karapat-dapat luwag natin ka, Jesus. Karapat-dapat ang purihin, karapat-dapat ang sambahin, karapat-dapat luwag natin ka, Jesus. Karapat-dapat ang purihin, karapat-dapat ang sambahin, karapat-dapat luwag natin
di ka Patuloy po natin ang wika ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang kanta na ito ay Amen. Patuloy na pinapakita natin Panginoon na siya ay ating magagamot. Amen. Sino po yung may mga sakit dito? Amen. Naniniwala po ba kayo na pinagaling na kayo ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Dahil Panginoon, ikaw lamang ang aming pinapagaling. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang makapangyarihan, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. Kaya mga sakit dyan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Amen. Dahil sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang depression, anxiety, kaya ang kailan nila
oras na ito, Panginoon, patuloy namin ibinabalik ang papuri at pagsamba sa iyo lamang, Lord God, sa pangalan mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming praise and worship sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Sa sunay na patuloy na tayo magpapamayan sa ating mga kapatiran. Hello, kamusta ka? Hello, kamusta ka? Ang pinagaganda na makita ka. Hello, kamusta ka? Ang pinatutuwa na makasama ka. Sa patuloy sa Diyos Ama at pag-iiwang sa kapatiran niya. Ako ay masaya at masaya. Hello, kamusta ka? Ang pinagaganda na makita ka. Hello, kamusta ka? Ang pinatutuwa na makasama ka. Sa patuloy sa Diyos Ama sa pag-iiwang sa kapatiran niya. Ako ay masaya at masaya. Hello, kamusta ka? Ang pinagaganda na makita ka. Hello, kamusta ka? Ang pinatutuwa na makasama ka. Sa pagod tayo na magkaisa. Buos ang pagpapalaya. Tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. Hello, kamusta ka? Ang pinagaganda na makita ka. Hello, kamusta ka? Ang pinatutuwa na makasama ka. Sa pagpupuri sa Diyos Ama sa pag-iiwang sa kapatiran niya. Ako ay masaya at ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay masaya at masaya. Sa Diyos po ang papuri. Kamusta? Maligayang pagdating sa Apollos Rock Jesus Builder Church Ministry o URJBCM. Ito ay isang simbahang Kristiyano na nakabase sa salita ng Diyos. Ito ay naitatag noong 30 ng Hulyo, 2016 ni na Reverend Peter S. Obiena Jr. at ng kanyang may bahay na si Marijoy Obiena. Ang URJBCM ay naniniwala sa gospel na mayroong Diyos Ama, ang bugtong na anak na si Jesus at ang Espiritu Santo, na mayroong iisang Diyos at iisang bautismo, na tayo naligtas dahil sa kanyang habag sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang panalangin. Naniniwala rin tayo sa uling araw na si Jesus ay babalik muli at sa kanyang buhay na salita, ang Biblia. Mayroong 5 lokal na simbahan ang URJBCM sa Karuhatan, Valenzuela, Pura Tarlac, Pinaloran, Pangasinan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, at Villasis, Pangasinan. Ang pananaw ng ating simbahan ay may pahayag sa Jesus sa pamamagitan ng pagpapatotoo o didisipulo upang maglingkod sa Diyos, pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila anuman ang sinasaad at itinuturo ng Biblia. Ang URJBCM ay nagpapatuloy ang dakilang layunin na maipakilala sa Jesus sa pamamagitan ng pagpapatotoo, una sa pamilya, sa komunidad,
sa bansa at sa mga panig ng mundo. Patuloy na ipahayag si Jesus, napapanahon man o hindi. Ito ang URJBCM. Para sa iba pang kaganapan sa ating simbahan, maaari ninyong bisitahin ang aming Facebook page, Apostles of Jesus Building Church Ministry, main FB page, URJBCM Tarlac, URJBCM Pangasinan, and URJBCM PRD. Maging ang aming Instagram account na URJBCM 2016. Maaari din niyong bisitahin ang YouTube account na URJBCM Plus YouTube channel. Maging ang Children Builders of Christ YouTube channel. At maging sa ating threads na URJBCM 2016. Salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po? Kumusta po sa isang linggo po natin nakaraan? Ito po ba ay masalimuot? Ito po ba ay nahihirapan po ba tayo? Alam niyo po sa salitang kumusta. Sarap po pakinggan. Tama po? Lalo na po kapag kinumusta mo yung kapatid mo sa atin pong Panginoon. Tama po? Sa loob po ng isang linggo, marami po tayong nakita. O marami po tayong bagyo na dumating sa ating pong buhay. Hindi po limit po sa atin. Tama po? Amen? Tama po? Amen. Lahat po tayo ay narigil. Lahat po tayo ay talagang sinusubok yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Tama po? So, kung titignan po natin, kumusta po yung ating pong buhay? Ngayon, alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil nandito po muli tayo upang magpasalamat, upang mapapurihan po ang ating Diyos na nagbigay ng buhay ng bawat isa po sa atin. Sa nakaraan na bagyo, itong bagyo na ito, masasabi ko na ang lakas. Ang lakas yung hangin. Talagang hindi kami nakatulog sa magdamag na yun. Dahil inaalala ko po, tayo pong lahat, inaalala po natin yung kapatid po natin sa ating pong Panginoon. Tama po? So, bilang kapatid niyo po sa Panginoon, ako rin ay talagang kumusta po kaya ang kapatid sa ating pong Panginoon sa araw na iyon? Maraming lumipat na bubong. Tama po? Marami. At alam ko rin na hindi rin po kayo nakatulog. Kasi sa akin pong, sa amin po, halos binabantayan po namin yung bahay nila, Terupi, bahay po namin. Pag ganun po kami sila, Brother Pili, Brother Imong, Pastor Gia. Talagang parang naging security na kami talaga. Parang barangay kagawad na rin kami. Pero ang bait ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil ngayon nandito po tayo upang purihin ang Diyos na buhay. Amen? Upang sambahin ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpuprotek sa bawat isa po sa atin. Amen? Kumustahin mo sa katabi mo? Kumustahin mo na katabi mo? Kumusta ka? Kumusta yung bahay mo? Sabihin mo nga, kumusta yung bahay mo? Anong sagot?
bahay pa rin kahit lumipad yung bubong. Tama? Ibig sabihin, kapag ito po ay nasira, aayusin ng Diyos. Tama po? Pagagandahin po ng ating pong Panginoon yung bahay na nasira. Dahil ang Diyos mismo, siya ang protection po natin. Siya yung nagbibigay ng pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Amen? Amen? God is good. God is good! All the time! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. So, ang ating pong ito po tayo sa Matthew. Hindi po tayo lalayo. Karugtong lang po natin. Karugtong lang po dito yung tinuro po na natin pong mahal na pastora. Matthew chapter 8. Ayan. Matthew chapter 8. Sa Matthew chapter 8 verse 14 to 17. Sabi po dito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Verse 15. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Verse 16. Nang gabi iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo, sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang spirito at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Verse, sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta Isaiah. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Tayo po manalangin. Dakila at mapagmahal namin Diyos, Lord. Hallelujah. Nabasa na po ang iyong mga salita, Panginoon. Kulang na nga lang, Panginoon, ang pagpapaliwanag ng salita mo, Panginoon. Ibig mo ang iyong mga salita, ibig mo ang aking buhay. Hindi po makita ang ating pong kahinaan, pagkus ang iyong kanilingan, ang isang makita, Panginoon. Ibig mo ang mga makikinig, ang bawat isa po sa amin, lalong-lalo na aming mga puso, isipan, upang maging dapat po kami kumain ang iyong mga salita sa araw nito. Salamat po ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, gusto ko lang po magpasalamat sa Diyos sa kabila po ng ating pong nararanasan ngayon. Talagang nakita ko po yung pagpuprotect ng ating pong Panginoon sa ating pamilya. Hindi lang po sa ating pamilya, lahat po tayo. Personally, I'm blessed po sa buhay po namin. Talagang pinapakita ng Diyos na hindi po siya nagkulang. Siya ay sapat, siya ay tapat sa mga pangako niya, sa mga anak niyang naglilingkod sa Diyos. Amen. At napatunayan ko muli na talagang ang Diyos ay hindi nagkukulang. Siya ay sagana sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ayan. Talagang naiyak ko ako dahil sinutunayan ng Diyos na siya yung provider namin. Siya yung provider namin. So sinasabi ko lang ito dahil napatunayan ko po. Yung sa vision ko ni Chester, talagang God is good. God is good talaga. Nakita ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay po namin. Sabi ko nga po, wala po akong stable na trabaho. Hindi nagkulang ng Diyos. Sa mga kananayan,
alam ko po ng bawat isa po sa mga kananayan, kapatayan, sa mga nagpapaaral po ng mga anak po nila. Hindi po basta-basta ang magpaaral po ng kolehiyo. Hindi lang kolehiyo, pati yung mga elemental. Lahat po, hindi po basta-basta. At dito ko rin po napatunayan na ang Diyos ay mabuti. Napakabuti po ng ating Panginoon kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi parang naipon na po yung bayaran ni Sister, pero Lord, kumilos ka. Kumilos ka, Panginoon, kung ano. Alam ko na ikaw ay tapat sa mga pangako mo. Yung mga awit po natin, ang ganda, ang gaganda yung words mo at yung nanam namin sa bawat lyrics po ng kanta. Hindi mo akalain na gumagawa ng Panginoon upang ikaw ay pagpalain. Yun lang kahapon lang nagbayad si Sister na talagang pero nagabot ng Panginoon na ginamit ng Diyos upang mapunuan yung pag-enroll po niya. So, kaya talagang amazing ang Diyos. And then, hindi ko sinasabi po ito para kayo na hindi po. Sinasabi ko ito dahil ito ay kabutihan. Dahil ito ay pinapakita ng Diyos na kung gaano siya kabuti sa bawat mananampalataya at mga anak niya. So, ang galing po ng Panginoon. Amen. At talagang katulad nung Biyernes, kamangha-mangha yung ginawa ng Panginoon na salamat sa buhay din ng aking asawa na yung hindi ko naibigay, siya yung nagpupuno. Kaya magpasalamat tayo kung meron po tayong asawang nakakaintindi. Amen. Dahil sa totoo lang ang mag-asawa sa iyong nagtutulungan. Amen. Dumating man yung mga problema, trials, pero yan po ang magpapatatag sa mag-asawa. Amen. Yan po yung magpapatibay sa isang mag-asawa. Pero lagi ko pong sinasabi mga kapatid, ang pag-aaral po ng mga anak po natin hindi ko biro. Kailangan mo talaga ng mag-pursige. Amen. Amen. Kaya mapalad po kayo mga kapatid kung mayroon pong nagpapaaral po sa inyo. Supriyan niyo po ng pagmamahal. Amen. Kasi ginagawa po namin ito para mapabuti po kayo, para makapagtapos po kayo. Amen. Dahil responsibilidad po ng isang magulang na pag-aralin ng aming mga anak, ng inyong mga anak. Amen. Kaya bilang payo ko po sa inyo, mag-aral po kayo ng mabuti. At alam ko naman po sa UIGPC, puros accountant, business, maraming pera yan kapag nakapagtapos. Amen. Pero wag niyo pong kakalimutan ang paglilingkod sa Diyos. Kaya malapit na si Brother Abid, panalangin po natin na magiging certified accountant. At natin. Sabi ko po, wala pong imposible sa panalangin. Napatunayan ko po at napatunayan niyo po yan. Alam niyo na, yung buhay natin, hindi siya madamot na tao. Hindi ko sinasabi para siya, iyangat, pero nakita niyo naman po yung paglilingkod niya sa Diyos. Amen? Yes. God bless, Brother Adi. Nag-bless ako sa po. Ayan. Para makapos na ata ko Amen. God is good. And all the time. God is good. So ang title po natin is He took our infirmities. Tama yung pagbigas ko. Amen. Sa Tagalog, kinuha niya ang ating mga kahinaan. Amen.
So, si Jesus ay nasa Capernaum, dumating sa bahay ni Pedro at nakita ang biyanan nito na may lagnat. Maraming may sakit at inaalihan ng masamang espiritu ang lumapit sa kanya. Paano niya kinuha at dinala ang ating kahinaan at sakit? Amen. Number 1 po. Pagpapagaling ng physical na sakit. Amen. Pagpapagaling ng physical na sakit. In Matthew chapter 8 verse 14 to 15, sabi dito, dumating siya sa bahay ni Pedro at nakita niya ang biyanan ni Pedro na nakahiga at may lagnat. Hinawakan niya ang kanyang kamay at agad nitong gumaling. Amen. Lahat po tayo ay mayroong kanyang sakit. Ano ba yung mga sakit po natin? Mayroon po tayo mga sakit. Pero maliwanag po na sinasabi po dito sa supporting verse po natin. In Exodus chapter 15 verse 26. Akong si Yahweh ang iyong manggagamot. Amen. So wala pong maliit o malaki kung ito po ay dulog po natin sa ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoon, ang ating pong dakilang manggagamot sa bawat isa po sa atin. Amen. Sakit man sa bulsa, sakit man sa kutis po natin, kung ano man yan. Pero ang Diyos, handa kanyang pagalingin kung ikaw ay susunod sa pag-ubang ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Pinapakita na mula sa simula ang Diyos ay may kapangyarihan sa pagpapagaling. In awit chapter 3 verse 2 to 3. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasalanan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Lahat mong karamdaman. Lahat ng sakit. So, ibig sabihin lahat. Pinapagaling po tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Marami po tayong mga pangangailangan sa totoo lang mga kapatid. Hindi lang sa physical po natin. Hindi lang po sa yung buhay po natin. Hindi lang po yung higit lahat yung spirito po natin. Marami pong sakit yan. Pero ang Diyos, ang galing. Kaya kanyang gamutin. Kaya niya po tayong gamutin. Kaya niya po tayong pagalingin. Yung awit po natin kanina. Sanggitin mo lang ang pangalan ni Jesus. Gagaling po tayo. Amen? Tagapagpagaling ang ating pong Panginoon. Wala nang iba. Ang Diyos lang ang nagpapagaling. Kung ikaw ay may sakit man sa emosyonal, spiritual, alam ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon. Kilala tayo ng ating pong Panginoon si Kristo. Dahil mismo yung buhay mo, buhay ko, ay pinahiram ng Diyos. Tama po? Pinahiram ng Diyos yung buhay mo, yung buhay ko, yung buhay po nating lahat. Para saan? Para saan po mga kapatid? Para paglingkuran po natin ng Diyos. Hindi para ipagyabang kung sino ka at ano ka sa harapan ng Diyos. Kundi pinahiram ng Diyos na kailangan mong alagaan. Amen? Amen po ba? Kailangan alagaan, kailangan proteksyonan yung buhay na pinahiram ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang buhay po natin ay pinahiram ng Diyos? Amen. Dahil malakas ka dahil sa kaloob ng ating pong Panginoon. Amen po. Dahil nakakapagtrabaho po tayo dahil sa kaloob po ng ating pong Panginoon.
Amen. Kaya wag po tayong magmayabang. Wag po natin sabihin, Lord, malakas po ako. Kaya nagawa ko ito. Matalino ako dahil nag-aral ako. Pero kapatid, yung buhay na pinahiram ng Diyos sa bawat isa po sa atin, gamitin po natin para sa kapurihan po ng ating pong Panginoon Jesucristo. Amen. Huwag mong gamitin para ikaw ay sumikat. Huwag mong gamitin para ikaw ay matanyag. Gamitin mo para sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kapatid, ipagamit po natin yung buhay na pinahiram ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Malapit na. Nung malapit na naman. Gusto niyo pa ba? Amen. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Number 2. Pagpapalaya sa spiritual na pighati. In Matthew chapter 8 verse 16. Nang gabi, dinala sa kanyang lahat ng may demonyo sa pamamagitan ng salita niya. Pinalayas niya ang mga ito at pinagaling ang lahat ng may sakit. So, ayan po yung sinasabi ko po mga kapatid. Lahat. Ang kapangyarihan ni Jesus ay sumasaklaw sa physical, emotional, at spiritual na suliranin. In John chapter 8 verse 36, sabi niya po dito, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y tunay na malaya. Amen. So malaya po ba tayo? Malaya po ba tayo mga kapatid? Malaya po tayo maglungkot sa Diyos. Malaya po tayong umawit sa Diyos. Amen. Habang may panahon pa, habang malakas ka pa, habang malakas pa po tayo, maglingkod po tayo sa Diyos. Amen. Parang yung sinasabi, ang sarap maglingkod sa Diyos. Ito yung pinakamasarap. Makuha mo man ng lahat ng yaman sa mundo kung wala ang Kristo sa buhay ng Muslims, kapatid. Wala. Hindi kumpleto yung buhay po natin. Kahit ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo kung wala ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Useless. Amen? Useless po. Walang silbi kung wala ang Kristo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Walang silbi yung kagwapuhan po natin. Amen? Walang silbi yung kagandahan po natin kung wala ang Diyos na nagbigay ng buhay mo, buhay ko natin lahat. Kung wala ang Kristo, kung hindi niya ipanahiram yung buhay po natin, alalahanin po natin. Kaya po tayo gumagawa po gumaganda. Dahil ang Panginoon ay nilikha niya po tayo. Nakawangis niya. Amen? Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Pagpuri sa Diyos ng lahat ng kaliwan na siyang nagbibigay ng kaliwan sa lahat ng ating kapit-hatian. Ang Diyos ang nagbibigay ng ginhawa sa ating pinagdadaanan, hindi lang sa katawan, kundi sa Espiritu. Amen. Kung tayo po ay nahihirapan sa buhay, ang Panginoon ay inaaliw niya po tayo. Tama po? Kung mayroon ba tayong pagsubok, pero ang Panginoon inaaliw niya po tayo. Nandyan po ang Panginoon. Nandito po ang ating Panginoon.
Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Hindi po patay. Hindi po bingi. Hindi po bulag ang ating pong Panginoon. Nakikita niya ang bawat galaw po natin. Nakikita niya kung sino ka at ano ka sa harapan po ng ating pong Panginoong Kristo. Amen. Kaya wala po tayong maililinghin sa Diyos. Sa mga ginagawa po natin, alam po ng ating pong Panginoon. Tama po? Wala po tayong maililihim, kapatid. Dahil mismo, yung buhay na pinahiram niya, ay kilalang kilala niya. Dahil yung buhay niya, yung buhay po natin, ay binigay ng Diyos. Amen. Binigay ng Diyos yan yung buhay po natin. Tama po? Kaya wag po tayo magmalaki sa harapan po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga problema, pagsubok. Pero ang Panginoon ay inaaliw niya po tayo. Hallelujah. Inaaliw niya po tayo. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Hindi niya po tayo iniiwan. Sambitin mo lang ang pangalan ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga agam-agam mo sa buhay mo, sa buhay po natin. Kapag manalangin ka sa Diyos, basta't magtiwala ka sa Diyos, basta't maniwala ka sa Diyos, alam niya po yan. Amen? Number 3. Ayan, mas na po. Number 3. Ang oras na. Alas 10. Alas 10. Tawang-tawa pa tayo. Alas 10. Marami ba tayo tulusot na naman? Hallelujah. Pero meron po kayo naiintindihan? Amen. Dapat po. Kahit naiki lang po yung salita po ng ating pong Panginoon. Yung pinapasok po natin sa ating pong mga puso. Uugat po yan. Lalago po yan. Amen. Ang salamat sa Panginoon na meron po natutunan sa akin. Ang salita po ng ating pong Panginoon. Dahil mismo ako po, marami po ako natutunan. Sa paghanda ko ng suturo sa totoo lang, ang hirap. Nigising po ako ng madaling araw. Sa totoo lang, ito po ay katotohanan talaga. Kapag ako po ay nagre-review, nag-aaral ko ng salita ng Panginoon, nagigising po ako ng stress. Diretso po yan, mag-worship ako. Taabot po ako para sa Panginoon. Tapos magkatasa po ako ng Bible. Pagkatapos ng Bible, yan. Lahat po yan. Pagkatapos ng napasalaan ko po yung ating po ituturo, aalit ng wapo hanggang dumating po ng lesson ko. Kaya po nung puno ng kaligayahan ko yung puso ko na harapin, ituro kung ano yung nais na iparating sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya dito ko napatunayan na ang paglilingkod pala sa Panginoon ay dapat mayroong kasamang sacrifice ka, mag-sacrifice ka. Kung kinakailangan gigising ka ng madaling araw, gawin po natin. Kasi ang sarap na kausapin mo ang Panginoon kapag ikaw lang, yung ikaw at ang Panginoon lang ang nakakarinig. Nakausapin mo, Lord, Panginoon, salamat. Pagdilising mo kami na may bagong lakas, may bagong buhay, may bagong sigla, may bagong araw. Salamat, Panginoon, dahil niloob mo ulit na ako po ay mabuhay.
Sa mga simpleng salita po, mga kapatid. Naririnig po ng ating pong Panginoon. Kasi kapag ako po nagtuturo at sa totoo lang po yun po yung oras na kakausapin ko ang Panginoon. Yun talaga yung alas 3, hindi sila po. Hindi pa po ako magkakatingan. Tawagan ko yung Biblia at sige na. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan. Dahil hindi ko kayang tumayo sa sarili kong buhay. Amen. Yan, chapter 3. Number 3. Pagpapatupad ng propesiya, kinuha niya ang ating kahinaan. Ayan. Pagpapatupad ng propesiya, kinuha niya ang ating kahinaan. In Matthew chapter 8, verse 17, sabi po doon, kinuha niya ang ating mga kahinaan at dinala ng ating mga sakit. So, ibig sabihin, kinuha niya lahat. Amen? Kinuha niya lahat. Literal nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Spiritual, siya rin ang nagdadala ng kasalanan, kahinaan at pasakit ng tao. 1 Pedro chapter 2 verse 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo'y mamuhay sa katwiran. Mamuhay sa katwiran. Imbes na tayo po ang mahirapan, imbes na tayo po yung masaktan, pero kinuha lahat ng ating pong Panginoon. Tama po? Para magkaroon ang buhay natin na masaya. Amen? Kinuha niya lahat. Amen? Nagpapakita na ng kahinaan at kasalanan ay pinasan ni Jesus para tayo'y mabuhay. Passion of the Christ kung titignan po natin. Amen. Grabe yung hirap po ng ating pong Panginoon. Imbes na tayo po ay mahirapan, imbes na tayo po yung masaktan, pero kinuha ng ating pong Panginoon lahat. So, ang bait po ng ating pong Panginoon. Tama po? Hindi niya hinayaan na ikaw at ako ay mahirapan. Amen? So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Napaka-espesyal po natin. Sa totoo lang. Imbes na ikaw ay may pako sa cross at ako, pero hindi. Kinuha lahat ng ating pong Panginoon. Para ikaw at ako ay mapalaya sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. Pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa ay sa Kanya upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang sugat ay tayo'y gumaling. Sa pamamagitan ng sugat. Imbes na tayo. Tingnan niyo po yung sugat po ng ating pong Panginoon. Imbes na tayo sana. Pero hindi. Hindi hinayaan ng Diyos na ikaw ay na mahirapan. Hindi hinayaan ng Diyos na ikaw ay masaktan. Inako niya lahat. Yung mga kasalanan mo, kasalanan nyo, kasalanan ko natin lahat, ay binayaran na ng Diyos. Amen? Binayaran na po ng ating pong Panginoon. Kaya huwag po tayong magmalaki.
Huwag po tayo magmayabang. Dahil mismo wala kang ambag. Wala po tayong ambag sa kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Ano ba tayo sa harapan po ng ating Panginoon? Isa lang po tayong hamak. Amen. Na inapak-apatan. Pero ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili. Hindi ako ang pumili. Kundi ang Diyos mismo sa napakaraming bilyonis na tao, napakapalad po natin. Dahil ikaw at ako ay pinayaran na ng Diyos sa mga kasalanan po natin. So ano po yung gagawin po natin? Maglingkod po tayo sa Panginoon. Amen? Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Gaano mang kalaking problema, gaano man, ano man mga nasasabi ng iba, basta importante, maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Amen? Application. Oh, yes, no? Yes. Lumapit kay Jesus sa anumang karamdaman o problema. Katulad ng diyanan ni Pedro at mga taong dinala sa Kanya, tayo rin ay maaaring lumapit sa Kanya sa ating physical, emotional, o spiritual na pangangailangan. In Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nakapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Lumapit tayo. Kung tayo ay nahihirapan, nabibigatan sa ating pong buhay. Marami po tayong mga pangangailangan, kapatid, sa totoo lang. Lalo na ngayon, malapit na. Christmas na, kapatid. Yung regalo po natin. Amen? Oh. Sino excited na malapit na Christmas po natin? Bagong taon, bagong buhay. Amen. Parang hindi kayo excited mga kapatid. Amen. Excited po ba tayo? Malapit na yung Christmas party natin sa church. Oh. Ibig sabihin, maraming blessing. Oh, maraming pagkain. Maraming pagpapala. Maraming regalo. Amen. Pero ang napakasarap dito, mula nung naipanganak na po tayo, yung regalo na binigay sa atin ay naibigay na. Tama po? Naibigay na. Mula nung naipanganak na po tayo, nung binubuo pa lang tayo naipanganak na ating pong regalo. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. Conclusion, Matthew chapter 8, verse 14 to 17. Ay nagpapakita na si Jesus ay mahabagin, magkapangyarihan at katuparan ng propesiya. Siya lamang ang makakabawas ng ating kahinaan, physical man o spiritual. Lumapit kay Jesus, magtiwala sa kanyang kapangyarihan at hayaan siyang pagalingin ang ating katawan, puso at kaluluwa. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lumapit po tayo sa atin. Kung ikaw ay nalulungkot, lumapit ka sa Panginoon. Kung ikaw po ay may problema, lumapit po tayo sa ating pong Panginoon. Kung mayroon man po tayong pangangailangan, lumapit po tayo sa Panginoon. Handa niya po tayong bigyan ng solusyon.
para sa mga problema ng bawat isa sa atin. Sige po, tayo po natin tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Magbanggit ka ng papuri sa ating pong Panginoon habang umawag po ang ating sipas worship. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Nanamin mo ang bawat lyrics na ating pong awitin. Hallelujah. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Wala na makilala ka, pagbuo ng buhay ay, oh, yes, Lord. Umabot ka sa Panginoon. Irinig niya po tayo. Huwag kang mahiya, kapatid. Umabot po tayo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Oh God, sa iyong mga kamay, sa pangalan mo. Sige kapatid, umawit ka sa Panginoon. Sarisi mo. Hindi bulakan natin pong Panginoon. Hinihintay na po tayo mga kapatid. Sa piling mo. Salamat po sa ligtas. Sa nakalipas na bagyo. Lord, salamat, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan. Hallelujah.
masusunod, kundi ikaw ang Panginoon. Ikaw ang masusunod sa buhay ko. Ay sasama kami. Sumamit ka sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ko wala na ibang masusunod, kundi ikaw. Sa'yo ay sasama kami. Sa'yo ay maliwan ko. Wala namang ibang masusunod, kundi ikaw, Panginoon. Kami sa'yo ay sasama. Ako ay ginawa, ako ay pinili, ako ay gamitin mo. Ako ay ginawa, ako ay pinili, ako ay gamitin mo. Di ka mahuwag sa iyong mga kamay sa palad mo. Nakaulit na sa isip mo. Kami ay lalakas sa piling mo.
ka nagkulang sa bawat buhay ng papayo sa akin. Kami ay piniling mo. Hallelujah! Upang paglingkod ng sapat na maraming salamat sa pagmamahal, sa kagalingan, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo. Kaya Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri, na tanging sa iyo lamang nararapat. Ito po namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Saluhan pa natin ang salita ng ating Panginoon sa oras pa na ito. Karapat-dapat na purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ipangit pa natin sa Kanya. Papuri pa siya pa. Hallelujah! Karapat-dapat na ikaw lamang purihin, Panginoon. Ikaw ang pasimula. Diyos na binayad mo sa lahat. Pasasalamat. Binayad mailarawan yung katapasan. Hindi sa pamamagitan ng aking lakas. Kaya nalakang na tumingay sa Espiritu mo kapangyarihan. Lalaglain ka, iibigin ka. Lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na lamang. Lahat ng pag-ibig na aming kabiguan. Buong lakas sa ibibigay sa Diyos na nagmahal. Nagkakasama ka sa pagkasama.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang Diyos sapagkat tunay nga po na talagang kinuha ng Diyos ang lahat ng kahinaan natin, sakit at karamdaman. Amen. Kung mapapansin niyo po yung series po natin nung nakaraan, Amazing Faith. Kaya kapag tayo po ay may faith talaga, at naniniwala naman ako ng bawat isa ay may pananampalataya. Sa oras ito, patuloy po tayong manampalataya. Hallelujah. Manampalataya po tayo na ang Diyos ang siyang magkakaloob ng bawat pangangailangan natin. Tayo po ay magbibigay ng ating ikapo at handog sa ating Diyos. Magbabalik loob ng mga ikapo sapagkat ang Diyos po ay gumawa ng himala, gumawa ng pag ipinamalas po niya ang kanyang kapangyarihan po sa atin sa loob ng isang linggong lumipas. Hindi niya po tayo pinagkulang, kaya naman karapat-dapat. And kagaya ng ating namin karapat-dapat na siya ay papurihan. Amen. Hindi lang po sa pag-aawitan, hindi lamang po sa hindi lamang po sa pagdalo ng ating gawain, kundi isa rin po na karapat-dapat na ipagkaloob natin sa Kanya ang nararapat na handog at ikapo. At sabi po ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalin mo ay lagi nang aapaw, sisiglan ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Amen. Purin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ulit pong sinasabi ni Haring Solomon sa mga kabataang lalaki, payo sa mga kabataang lalaki, pero ititake po natin ang salita ng Diyos bilang encouragement sa bawat isa. Ang salita po ng ating Panginoon ay para sa lahat. Amen. Kaya po sinasabi dito na parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga yaman. From the word po ng parangalan, yung parangalan po na salita po ay isang utos. Ayan, kailangan nating gawin. Ayan. Sa pamamagitan ng ating mga yaman. So yung yaman po, yun po yung tinutukoy po ni Haring Solomon na kailangan nating iparangal sa ating Diyos. Bakit po ano pong mangyayari? Sa gayon kamalin po natin ay lagi ng aapaw at ating sisiglan ay hindi na nga matutuyuan. Ang Diyos po ang magkakaloob ng lahat ng pangangailangan po natin. Lamang tayo po ay manampalataya, tayo po ay sumunod sa kanyang salita, tayo po ay humawak ng panghawakan po natin yung kanyang mga pangako. Kagaya ng sinasabi ng Hebreo, Kabanatang 10, talatang 35, ang sabi po dito mga kapatid, pakinggan niyo po, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Ayan. Sa pamamagitan po ng pagpaparangal po natin sa Panginoon ng ating mga yaman, ng ating mainam na ani, ay patuloy po natin sa pamamagitan ng paghahandog po natin sa Kanya, huwag po tayong mawawalan ng pananampalataya. Kagaya ng ating napakinggan noong nakaraang linggo, huwag po tayong mawalan ng pananampalataya yung sa isang centurion, di ba? Bakit po? Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Yung dakilang gantimpala po ng Diyos sa atin, yan, yung panghawakan po natin. Bakit? Kasi ang Diyos po ay dakila rin. Yan, kaya yung mga inaasahan po natin ng mga panalangin natin, ay patuloy na yung pagkakaloob ng Diyos yan kapag tayo po ay mananampalataya sa Panginoon. Kaya po sa oras ito, tayo po ay maghandog ng ating may kapo sa Panginoon, ng may kagalakan sa puso, may pasalamat, hindi yung napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Kaysa yung nagbibigay tayo pero may sama tayo ng loob sa ating kapwa, nagbibigay nga tayo pero yung hindi po yung out of love.
sa ating Panginoon. Kaya po sa oras ito, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat muli sa katapatan mo. Salamat muli sa patuloy na pinagkakaloob niyo po sa aming mga buhay. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Lahat ng pangangailangan po namin ay patuloy niyo pong kinatagpo at tinugon, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong walang hanggang dakilang katapatan sa aming mga buhay. Sa oras nito, kami po ay magbabalik, Lord God, ng ikapo sa inyo, Panginoon, sapagkat, Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Kayo ang siya nagbigay ng kalakasan sa amin upang magtrabaho, upang maghanap buhay. Kaya naman, Lord God, nararapat lamang din po may pagkaloob sa inyo, Panginoon, ang mga handog na ito. At hayaan niyo po na sa pamamagitan ng mga handog na ito ay kagaya ng iyong sinabi sa Malakay chapter 3 verse 10, Panginoon, na sa pamamagitan, Panginoon, ng paghahandog na ito, Panginoon, ay matugunan lahat ng pangangailangan, Panginoon, sa iyong templo. At Lord, hayaan niyo po, Diyos, na durungawan ng kalangitan ay patuloy niyo pong buksan, Panginoon, at ibuhos sa buhay ng bawat isa ang iyong masaganang pagpapala, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo pong bigyan kami ng ng pusong may pasasalamat at kagalakan sa patuloy na kabutihan at katapatan na pinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. At ganoon din po, dalangin ko po ang iyong anak na gagamitin upang mag-ingat ng mga kaban na ito, Panginoon, ng yamang ito. Kaya niyo po na magamit lamang ang mga bagay na ito sa ikalalawak at ikalalawig po ng iyong gawain, Panginoon. Muli, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Tayo po natin magsabi ng Amen. Para